tinuligsa ni Jesus ang kasamaan ng mga Pariseo at mga dalubhasa sa kautusan. Tapos papasok po tayo sa chapter 12 ng Lucas. Pero bago po yan, ang atin pong Panginoon ay atin pong hihingan ng patnubay sa pamagitan ng Banal na Espiritu upang igabay sa inyo at sa amin dito ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi. Narito po si Kuya Ben. Pakilang Diyos, mapagmahal na Ama, muli po kami ay dumudulog sa inyo, Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat sa ipinagkakalob ninyong pagkakataon na ito, Diyos. Hipuin niyo na po kami mula ulo hanggang talampakan at ipadalangin yung Espiritu upang kami po ay maging karapat-dapat sa amin pong mga pagpapahayag nito ng inyong mga salita. Basbasan niyo po kami, Panginoon, igawad ang bendisyon upang ang autoridad po ng pagpapahayag na ito ay magi kaming maayos at naaayon sa inyong kagustuhan at kalooban. Gayon din po, Diyos, idinadalangin namin ang bawat isa sa amin na sa pamamagitan ng inyong patnubay, sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan at sa pamamagitan ng Espiritu ng ipagkakaloob nyo sa bawat isa sa amin ay maging maliwanag ang aming isipan, ang aming kalooban. Gayon din po, Diyos, idinadalangin namin ang lahat ng mga tagapakinig. Tulungan niyo po sila at bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pangunawa at pagmamahal sa gawain ito upang anuman ang kanilang marinig, anuman ang kanilang matutunan na mula po sa iyong papawid na ito ay magkaroon sila ng pagkakataon na ito ay may sa buhay. Hinihiling po namin ito sa inyo, Panginoon, at pinasasalamatan sa ngalan ng bugtong na anak na si Jesus, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magpapatuloy na po tayo sa atin pong pag-aaral ngayong gabi sa Banal na Aklat. Kung kayo po ay merong Banal na Aklat dyan, inyo pong buksan sa Lucas chapter 11 at ang talata po ay 37 hanggang sa 53 ng ating pong 54 ng ating Banal na Aklat. Ngayon po ay may kahabaan po ito, pero amin pong iisa-isahin ito. Pakinggan po ninyong mabuti. Pagkatapos magsalita si Jesus ay inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siyaring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang mga bagay para sa inyo. Kawawa kayo, mga Pariseo. Ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerbabena ng ruda at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito. Ngunit huwag naman ninyong kaliligtaan gawin ang mga sa iba. Kawawa kayong mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Saba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat pinapasa ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Kawawa kayo! Kawawa kayo! Pinagtatayo ninyo na magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga iyon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta, ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila, tuusigin ng iba. Sa gayoy, lalagpak sa lahing itong parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatagang sanlibutan. Mula kay Abel hanggang kay Zacarias,
na pinatay sa pagitan ng damba ng sunugan ng mga handog ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, kinakadlangan pa ninyo ang nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na yon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga parasayo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Medyo mahaba po. Pero makikita ho natin dito sa akin yung binasang ito, dito sa Patnubay, sa pamamagitan ho ng ating mga kasama si Kuya Bert, si Kuya Ben, si Kuya Joe. Ano ba ang nilalaman ito para ho sa atin lahat ito? Alam tinyo ang mga paraseyo, yan po'y mahigpit na tagasunod sa mga alituntuning itinuturo ni Moises. Yan ho yung mga paraseyo. At ito namang mga dalubhasa sa kalos, ito ay skriba. Ito ho yung, ang pinaniniwalaan nito yung unang 5 aklat lamang. Magagaling ho ito. Taga-interpret ho ito ng mga salita rin ng ano. Pero tingnan ho natin kung bakit ganito ho kabigat ng salita ng ating Panginoon pangtungkol rito sa mga iskribat para sa iyong ito. Kuya Joe, ano po ang inyong nakita dito sa binasa kong ito? Mga kapatnubay, ibig pong sabihin ng banal na kasulatan, kung naglilingkod po tayo sa Diyos, dapat gayon din sa mga dukha upang malinis ang lahat ng bagay sa atin. Ang naglilingkod po sa Diyos tulad ng isang alipin at handang magtiis ng anumang hirap na dadanasin. Ang naglilingkod po sa Diyos ay nagpapakababa at hindi dinadakila. Kaya nagbabala po ang Panginoong Hesus sa mga pariseo at ng mga dalubhasa sa kautusan na lalagpak sa kanila ang parusa. Dahil taliwas po sa salita ng Diyos ang kanilang ginagawa. Iyon, nakita. Amen. Yan ang nakita ni Kuya Joe dito sa binasa kong ito. Totoo po yan. Alam po ninyo, kinakailangan ho itong mga parasayong ito. Marami rin ho ngayon ang parasay. Napakarami. Mga eskriba. Nako, ayaw ni Kuya Bert ng mga parasay at mga eskriba. Yung magagaling sa kasulatan. Kuya Ben, ano po sa inyo rin? Alam nyo, ito pong salitang pariseyong ito ay ito yung pinakagalit na galit ng ating Panginoong Hesus Itong pariseyong ito yung salitang ito At itong mga eskriba. Kasi sa totoo lamang po, sa kapanahon na ito yung tinatawag nating mga Tupperware Alam niyo po ba yung Tupperware at mga plastic? Ito yung mapagkunwari. Ang naingibig pong sabihin, sa gitna ng kanilang kaalaman tungkol sa kautusan, tungkol sa mga bagay-bagay, itinuturo lang nila ito na gawin ng iba, hindi nila. Para bang may exemption Sila yung mahilig sa exemption sa batas Parang katulad nitong kapanahunan natin ito sa takbo ng ating pamahalaan, sa tinatakbo ng ating mga nagpapairal ng batas o yung pong nagpapatupad ng batas at gumagawa ng batas. Sila yung gumagawa pero sila yung mga naunang sumira nito. Para ito yung pinag-uusapan namin ni Kuya Beck na naman kanina, tumama na naman doon sa mga pagtatalakay namin. Ano po? At kung titingnan po natin, mga minamahal kong mga kapatid, kung ilalagay lang natin ito doon sa pangkaraniwang katulad sa atin, ang ibig pong sabihin nito, mga minamahal, ay yung nakikita natin yung kamalian ng iba, yung maling pagsasabuhay ng iba, pero yung ating sarili, hindi natin nakikita. Kaya po itong titingnan natin nung araw, alam niyo ako, may karanasan ako dito Sabi namin nung araw, marahil kayo, ganun din kapag nakakita tayo nung tinapay na kapag tayo nag-aalmusal, tapos ang kukunin natin, sinasawsaw natin sa kape. Sabi nga daw po nung araw ng mga ng Amerikano, ang mga Pilipino, napakalinis. Isipin mo, malinis yung tinapay, isasawsaw. Tuwang-tuwa raw yung mga Amerikano Pero bandang huli, nung makita ng Amerikano, sinawsawan na kape, iniinom ng Pilipino. At sinabi lang, napakadumi pala ng mga Pilipino. Pero kung ilalagay po natin sa katotohanan, ilalagay natin yung katotohanan doon sa bagay na ito,
ang kaugalian na kapag ito ay ating ginagawang pamantayan, yung kaugalian, at yung batas na, na inilagay doon sa kaugalian